Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical storm na si Krising at sa pinag-ibayo nitong habagat. Ang lahat pong babanggitin natin ay base sa latest tropical cyclone bulletin na ipinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, ganun din sa weather advisory naman patungkol sa habagat. So makikita natin sa satellite image animation po na patuloy ang kumikilos ang bagyong si Krising dito sa may bandang northern Luzon area. Bagamat nasa around 195 kilometers silangan ng Tuguegarao City, yung tinatayang sentro nito, mapapansin natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga sa nakaraming bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central at ng Southern Luzon area. Ang tropical storm na si Krising ay may mga pagbugso ng hangin na tinatayang aabot sa 75 kilometers per hour or 90 kilometers per hour at kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, patuloy naman pinag-iibayo ng bagyong si Krising ang habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan at maging dito sa southwestern part ng Mindanao. So ano nga ba inaasahan muna natin na mga senaryo regarding sa papalapit na bagyong si Krising? Unahin po natin yung mga lugar na may wind signal, no? Yung mga lalawigan na naka-highlight ng kulay na dilaw, yan po yung mga lugar na may wind signal number 2. Ang Batanes, ang Cagayan kasama nga ang Babuyan Island, ang lalawigan ng Isabela, Apayao, Kalinga, itong northern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 rin dito sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa Ilocos Norte, at sa northern portion ng Ilocos Sur. Ano nga ba inaasahan ng mga kababayan natin dito sa mga lugar na may wind signal number 2? Inaasahan pong makakaranas sila ng masungit na panahon at magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagguho ng lupa naman sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nakakaranas sa pag-ulan, itong mga nabanggit nating lugar. Samantala yung malalakas na hangin na dala nito, pwedeng makapagpatumba na or makasira ng mga bahay na gawa sa mga magagaan na materyales, pwede rin po makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. At ang mga baybaying dagat po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon, hanggat maaari na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga areas na may wind signal number 1. Ito pong lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, yung natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, ang buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, lalawigan ng La Union, itong northern portion ng Pangasinan, wind signal number 1 din sa northern portion ng Aurora at sa northeastern portion ng Nueva Ecija. So, yung mga lugar na may wind signal number 1 naman po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin, at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Bagamat yung may kahinaan yung hangin pag wind signal number 1 kumpara sa wind signal number 2, dapat po, lahat po tayo sa mga lugar na may wind signal, regardless of kung mataas ba o mababa, ay patuloy maghanda, mag-ingat, at patuloy ang pakipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at saka lokal na disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Disaster preparedness and mitigation measures patungkol sa papalapit ngang bagyong si Krising. Samantala, balikan naman natin ano yung naging paulan during the last 24 hours. No? Simula kahapon hanggang kaninang umaga, makikita natin na yung 5 may pinakamataas na paulan. Ang unang-una po, Puerto Princesa City, Palawan, umabot na hanggang 105.2 millimeters. The past 24-hour rainfall. Samantala, ang Dagupan City, Pangasinan, 94.6 millimeters, Tuguegarao City, Cagayan, 84.7 millimeters, Dait, Camarines Norte, 84.7 millimeters, at itong bandang Coron, Palawan, 80 millimeters. So bakit po natin pinakikita yung mga naranasang pagulan, yung mga lugar na may malakas na pagulan during the last 24 hours? Kasi ang ipapakita po nating susunod na slide ay yung inaasahan naman nating pagulan over the next 3 days. At makikita po natin na halos itong mga nabanggit nating lugar na ito, at marami pa pong iba, lalong-lalo sa Northern Central Luzon, Western portion ng Southern Luzon at ng Visayas, ay inaasahan pa rin uulanin in the next 3 to 4 or 2 to 3 days.
Ngayon, base naman sa ating weather advisory na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga, ay nagkaroon pa rin tayo ng mga lugar na posibleng makaranas ng mga significant amount of rains over the next 3 days dahil sa pinagsamang epekto nga ng papalapit na bagyong Krising at itong habagat or southwest monsoon. So makikita po natin itong lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Cagayan, greater than 200 millimeters of rain ang inaasahan natin over the next 24 hours. And then yung mga areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain next 24 hours. 50 to 100 millimeters of rain naman sa areas na naka-highlight ng dilaw, kasama na nga dyan ang Metro Manila. So, kaya po natin pinakita yung pag-ulan during the last 24 hours. At itong pag-ulan o forecast na ulan over the next 24 hours, makikita natin yung pattern. At gaya nga po ng pinakita natin, simula pa kahapon, ay halos nakararaming bahagi ng Northern Central Zone, Southern Zone, Western Visayas at maging itong Western section ng Mindanao ang inaasahan pang uulanin over the next 3 days. Simula po naman na bukas ng hapon hanggang sa darating na linggo ng hapon, makikita natin yung pag-ulan, concentration halos nasa Western section ng Luzon at ng Visayas at dito sa may bandang Palawan area. Samantala sa darating naman na linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, inaasahan natin pag-ulan ay nandito na sa kanlurang bahagi ng Pangasinan area, western section ng Central Luzon at maging dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. So, nandyan yung patuloy na inaasahan pag-ulan sa mga lugar na inulan na during the last 24 hours, kaya't mag-iingat po. Ulitin ko po, posibleng magdulot pa rin, makaranas pa rin ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mababang lugar at mga paghuhunga ng lupa sa mga lugar po na malapit sa paanan ng bundok. Samantala, yung pagkilos naman ng bagyo ang ating tatalakayin ngayon sa mga susunod na slide. Anong inaasahan po natin sa magiging pagkilos ng bagyong si Krising, Ito po yung naging location niya ngayong alas 8 ng umaga. Mapapansin natin, tropical storm category at yung sentro ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Pero gaya nga ng pinakita natin sa satellite image, kahit malayo pa yung sentro, yung kaulapan tumatama na sa nakararaming bahagi nga ng Luzon. Inaasahan natin na bukas ng umaga ay halos napakalapit nito sa northwestern boundary ng ating area of responsibility. Pero pansinin natin, simula ngayong umaga, mamayang gabi, ay posibleng lalapit ito dito nga sa may bandang northern Luzon area. Hindi natin nirule out yung posibleng paglandfall dito po sa mainland Cagayan o yung pinakamalapit na posisyon nito mamayang hapon dito nga sa mainland Cagayan. And then, posibleng tumama sa anumang isla dito sa may bandang Calayan. And also, another landfall possible dito sa may bandang Babuyan Island, At tingnan din po natin yung area of probability. Uulitin po natin ano nga ba yung patungkol sa area of probability. Ito po yung tinatayan natin pagkilos ng sentro over the next 24 hours. Ang area of probability nagpapakita ng iba pang lokasyon na posibleng tamaan ng sentro during this particular forecast period. Kaya nga po kahapon pa lang, lagi nating binibigyang diin na hindi lamang po itong Cagayan ang dapat maghanda for possible landfall, kundi maging itong Batanes and the Babuyan Group. And generally, lahat po ng mga lugar may warning signal, dapat maging handa po sa paparating na bagyong si Krising. Samantala, sa darating naman na linggo ng umaga, pansin natin ay tuloy na itong nasa labas ng ating air responsibility. So, posibleng bukas ng umaga, bago makapananghali, nakalabas na po ito ng northwestern boundary ng PAR. At ito nga, sa linggo ng umaga, ay halos nandito na siya sa southern part ng China. Kung lalakas pa po ito, inaasa natin posibleng umabot ng severe tropical storm category, ay nandito na sa labas ng ating air responsibility. Pero, mapapansin po natin yung magiging pagkilos niya ay favorable pa rin po. Posible pa rin magpaibayo ng habagat. Kaya't kanina, pinakita natin yung 3-day forecast sa weather advisory na rainfall. Kahit sa mga susunod na 24 to 48 hours, ay meron pa rin tayong significant amount of rains dito nga sa ilang bahagi ng Central and Southern Zone, Western Visayas and Mindanao dahil sa patuloy na pag-ibayo ng habagat. Pagdating naman po ng Lunes ng umaga, inaasahan nating halos nandito na siya, magla-landfall na siya sa southern part ng China, severe tropical storm category. So, makikita po natin ang pagkilos niya hanggang sa totally lumabas at lumayo na ng ating Philippine Air Responsibility. Kaya mapapansin nyo kanina, doon sa ating rainfall forecast, yung 3rd day rainfall forecast
ang pinag-ibayong habagat ay halos nandito na lamang sa western section o sa may bandang Pangasinan area, western section ng Central at ng Southern Luzon. So habang lumalayo ang bagyo sa ating bansa sa ganitong direction po, yung epekto naman ng habagat ay dahan-dahan ding mababawasan over the next 3 to 5 days. But for the next 24 to 48 hours or even up to the next 72 hours, starting from today, critical pa rin po, dapat handa po tayo sa ulan na dala ng bagyong si Krising, sa malalakas na hangin na dala ng bagyong si Krising, at sa ulan na dala ng pinag-ibayong habagat. Ngayon, na pag-usapan na natin ano ba inaasahan na epekto ng malalakas na hangin na pag-ulan na dulot ng bagyo. Yung pinag-ibayong habagat ay pwede rin po magdulot ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. No? So sa mga lugar na outside the warning signals, ngayong araw, posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin dito nga sa mga lalawigan sa Central Luzon. Ilang lalawigan sa Southern Luzon area, sa buong Visayas at ilang lalawigan sa may bandang Mindanao area. Maging sa darating na Sabado at Linggo, may mga lugar pa rin pong makakaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil nga po sa pinag-ibayong habagat nitong bagyong si Krising. Karaniwan po, these areas are outside the storm warning signals na po. So lahat ng pong datos na nakalagay dito, matatagpuan po sa ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinapalabas natin every 3 hours na po. No? Dahil nga inaasahang maglalandfall, lalapit sa ating bansa. Every 3 hours na po ang updating natin ng ating information about Tropical Storm Krising. Dahil din sa papalapit na bagyong Krising, inaasahan nga magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan, hindi lamang dito sa areas na may warning signal, kundi maging dito sa areas na may bandang dulong Hilagang Luzon. So ulitin po natin yung panawagan natin sa lahat ng mga baybaying dagat sa paligid ng mga lalawigan or lugar na may warning signals number 2 and 1, hanggat maaari huwag nang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. Hintayin po natin makalagpas or tuluyang makalayo ng bagyo or makalayo ang bagyo sa ating bansa bago po tayo muling pumalaot. Ang banta naman ng storm surge, posibleng umabot ng 1 hanggang 2 metro ang taas ng pag-alon sa mga coastal areas, dito nga sa lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, maging sa lalawigan ng Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So ilang araw na rin po tayo nagbibigay babala sa ating mga kababayan sa iba't ibang hazards na dala ng bagyo. Hopefully ay nakagawa na po tayo ng appropriate actions para may iwasan na maapektuhan po tayo hindi lamang ng malakas na hangin, hindi lamang ng mga matitinding pag-ulan, kundi ng mga matataas na pag-alon o storm surge o daluyong ng dala ng bagyong si Krising. Ngayon, ang ating po mga Pag-asa Regional Services Division ay nagpapalabas po ng tinatawag nating localized thunderstorm and rainfall warning. So ito po, ang effectivity po ng mga localized warning ay every 3 hours. Mas magiging madalas din ang pag-update. Depende po sa frequency ng ulan na nararanasan sa mga lugar na nasasakupan ng ating mga Regional Services Division. At ngayong alas 11 nga ng umaga, ang Pag-asa Northern Luzon PRSD na matatagpuan sa may bandang Tugigaraw ay nagpalabas ng yellow rainfall warning sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at ng Aurora. Samantalang ating Visayas PRSD naman po, nagpalabas din ng color-coded rainfall warnings. We have red rainfall warning dito nga sa may bandang Negros Oriental, dito rin sa may bandang Palawan, Occidental Mindoro, at ilang bahagi ng Negros Occidental. So makikita po natin, yung mga areas na naka-highlight naman ng orange ay under the orange rainfall warning, and then we have yung yellow sa yellow warning. Although, dito po sa pinalabas ng ating image ay hindi makikita, but itong ilang bahagi po ng Palawan ay under yellow rainfall warning. So every 3 hours po, nag-update ating mga PRSD, antabayanan din po natin yung ganyang mga localized warning, no? At ang ating pong pagbibigay ng update sa bagyong si Krising ay every 3 hours. Ang susunod po natin ay mamayang alas 2 ng hapon. Samantalang ang ating susunod na press briefing ay mamaya naman pong around alas 5:30 ng hapon. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.